Mga kababayan, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay kinasuhan na pala ni Senator Marcoleta yung abogada na nagnotaryo kay Guteza at pati judge ng Manila City na nagpalabas ng utos na kakasuhan kung sino man ang nameke sa affidavit ni Guteza kasi tahasang dineklara ng judge na yung perma ng abogada doon sa affidavit ni Guteza ay peke raw. So, kinasuhan na rin ni Marcoleta ang judge. So, delikado sila. So, hello, Argo, magandang gabi o magandang hapon? Ano ba ngayon? Magandang hapon pa. So, ito ngayon, ipapakita ko sa inyo yung revelasyon ni Senator Marcoleta na kinasuhan niya na yung judge at saka yung abogada na si Attorney Espera na nagnotaryo kay Guteza. So si Relay Asistio, magandang hapon po. Ito po. Ito po, pakinggan na lang natin. Pakinggan na lang natin po yung sinabi ni ni Senator Marcoleta sa kanyang interview sa kanyang paboritong programa sa Ganang Mamamayan na yung mga kasamahan niya na mga taga-Iglesia ni Cristo. Yan. Play. Naalala ko tuloy. Oo. Dahil abogado ito, di ba? Naalala ko yung mga issue nung notaryo eh. Kasi medyo matagal-tagal ng panahon, parang nakalimutan na natin. May update ba dito? Sen, parang... Hindi, baka yung notaryo sa Sweden sinasabi mo, hindi naman. Oo nga, no? Notaryo sa Yan din pala. Local muna tayo. Dito muna tayo sa... Nung nagpanotaryo nga sa Sweden, naalala ko din yun eh. Ganun ba? Total, andito si Sen. Baka magkaroon tayo ng update kung... Doon ho kay Attorney Espera. Yung kay Guteza. Yung SP, ano ba yan, Espera. At saka yung judge ng Manila City Regional Trial Court, Sen. Hindi, babanggitin ko muna yung nangyari na, di ba nung isang linggo, may nabanggit ako sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, doon sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Guteza ay peke. Yan nga po. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Alam mo, napakahirap nung gano'n na yung tao, isinubo niya yung sarili niya sa kapahamakan, nanganib ang buhay pati pamilya, para lang maisa-isay niya sa pagitan ng kanyang nalalaman. At tinukoy niya si Saldico na siya ang tagakuha ng mga pera sa kickback. Opo. At lahat ng ito ay dinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Sabi nga natin, akalain mo matindi yung testimonya na yun, no? Sa Guteza lang, pwede nang masentensyang guilty si Romualdez at saka si Saldico. Pero si Saldico ay mag-state witness siya, apply siya sa korte, huwag sa DOJ, ay pwede rin yan magko-corroborate na ngayon at magpantay-pantay ng ebidensya, magtutulungan sa isa't isa. Naku, guilty si Romualdez at saka si BBM dito. Noon, anong mapapala ng taong ito na sa'y gumawa ng ganong klaseng pagsasalaysay? Oo nga. Wala. Sa sarili, wala. Sabi ko nga, he has everything to lose. Pati buhay niya, isinapanganib, pati kalagayan ng kanyang pamilya. Pero imbes na ang Estado ay bigyan ng pagpapahalaga yun, kung ang Estado ay talagang interesado para usigin ang talagang may kasalanan, yung may utak nito, May taxi dapat lahat ng protection, kahit hindi humihingi. Kung ang Estado ay interesado, siya nang magkukusa na ibigay lahat ang benepisyo, lahat ng proteksyon na kakailanganin mo para sa ganun, mausig mo yung tao na gumawa ng lahat ng ito ng paglimas sa kabangbayan. Anong ginawa?
sa pagitan ng maraming kasangkapan. Abay ka, peki yan. Idinimanda pa ng DOJ ng falsification. Sabi nga natin, nakabalita na ba kayo ng isang tao na nameki ng notaryo? Wala pa po akong alam, Sen. Anong mapapala niya sa pamimeki ng notaryo? Dahil kumita ba siya? Ay, tsaka mura lang magpanotaryo eh. Ngayon, dahil nga sa para lang maalis yung ganong klaseng stigma do sa tao, no? Kawawa naman. Nung Miyerkules, ipinail na ako mismo nag-file ipinail ko yung complaint laban kay Attorney Espera. Opo. So, formal complaint na po ito, Formal Sen. complaint. Aba, na disbarment yan ang latest. Kasi ang sinasabi niya, hindi ko naman pirma yun sabi niya. Opo. Yung kung ano man yung nakapirma doon sa notaryo ni Gutesa, hindi ko pirma yun. Ako naniniwala kung hindi niya pirma yun. Opo. Ngunit ang pinaniniwalaan ko, pinayagan niya kung sino-sinong mga tao na gamitin ang kanyang opisina at ang parepernalya niya para lang makapag-notaryo kahit sino na lang ang pipirma. Tama. Alam mo kung anong napatunayan ko initially? Opo. Sa pagitan ng ng approval ng Supreme Court, nakakuha kami ng permiso na puntahan yung kanyang mga isinabmit na mga dokumento ng pagnonotaryo. Hindi pa lahat nakuha na namin. Opo. Nung una, ayaw kami payagan Opo. nung makita nila yung alam niyo ba sa ngayon, 44 na piraso ng dokumento. Iba-ibang pirma. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit paano mo tingnan, iba-ibang pirma. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Totoo yan. Ayun po. Hindi pa kami tapos 44 pieces na of evidence. Grabe. Na hindi pirma niya. Isa lamang kay Gutesa yun. Sa mga kapatid, okay, hindi mo pirma yung pirma na ginawa ni Gutesa. Kanino pirma itong hinayaan mo na magnotaryo ka? Ginamit ang pangalan mo, ginamit ang opisina mo, pati notarial details mo ginamit, pero maski pa paano mo tingnan, ilang tao ang pumirma nito para sa'yo. Yun ang kasalanan niya. Kasi sa notarial service law ngayon, kailangan nakaharap yung tao at saka yung abogado. Magkaharap. Kaya nung ako ay, bago ko i-file ito, nagpanotaryo ako, pumunta ako sa GSIS building. Sa Senado. Hindi, doon siya mismo sa likuran nun. Okay. So, humarap ako sa notary publiko. Kinuha niya ako ng card, pinirmahan ko lahat yung doon. So, nagkaharap kami ng abogado. Para sigurado na. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa judge. Yun nga, bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na examinin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga. Una kasi, nung nakakuha kami ng approval, nahingi lang ako ng 3 piraso sa bawat buwan. 6 na buwan ang pinag-uusapan namin, kaya 18 piraso lang inihingi ko. Okay. Pero sabi ko, hayaan mo yung aking mga staff na sila nang mamili ng 3 sa bawat buwan. Tama. Alam mo ginawa niya? Ako ang mamimili, sabi niya. Sabi ng judge. Ang hindi niya na nakuha doon. Kaya 3 lang ang aking latag ko 'yun Ito yung patibong Sinadya ko na 3 lang. Binabasa ko kung anong gagawin niya. Yung gagawin niya, parang yun ang inisip ko. Akong mamimili, sabi niya. Kasi kapag sinabi ko, pwede ba ako makakuha ng at the very least 25 to 30 copies, baka mahirapan siya Baka doon pa lang Kaya sige, kayo na lang. Kaya inumpian nyo na 3 lang. Kayo na lang. Nung 3 lang, okay. Ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siyang mamimili? Para sa ganun, yung 3 pinili niya, ay talagang masisino niya na yung pirma ng abogada. Ayun. Ngayon nakakuha ko 44. Miski pa paano mo balik-balik ta rin, iba-ibang pirma. Sino ngayon?
ang pumirma dito. Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Espera. Mhm. Akala ko ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong 44, Opo. hindi mo rin pirma ito. Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng ng RTC ng Maynila? Oho. Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oho. Yung Yung judge. judge. Oh, Hindi niya ginampanan ng tungkulin niya. Ayun. Primero, Pala. napakasangkapan siya doon. Oho. Siya pang namili. Nung Oo. ipinilit ko doon sa Opo. nung nasa Sa plenary hearing ng debate na Senado, kami, opo, ho. nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Mhm. Pwede ba kaming humiling kako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman. Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako. Oho. O de sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Pinapunta niyo ang tao niyo. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga ang So pirma. kagaya ng ginawa niya kay Espera, Oo. apat na dokumento, ganun din ang ginawa. So sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peki lahat yung 44 na Peki lahat yun. Oh, yun ang lalabas Dapat doon. usigin din lahat yung mga tao nagpa-notaryo sa kanya. Oho. O bakit hindi ngayon ginawa ng judge ang tungkulin niya? Nako. Pangalawa, Mhm. gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion. Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga taong gumamit ng kanyang dokumento, Ayun. Nako. ay liable. Damay lahat yun. O, di, pati ako damay. Dahil ginamit ko sa Sa hearing niya po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa, paano mo kagad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanyang sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Oo. Dapat sana humarap muna ako sa kanya. Oo. Para nakapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako, napakasangkapan siya Oho. sa mga taong interesado na ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan malabuin. Oho. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak, yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Nako. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan. Hindi akalain ni Espera at saka ni Judge yung ganito Okay, wala na akong magagawa. Di ba? Basta ako kung ano yung tama, yun ang tama. Ayun. Kaya sagutin nila yun. Oho. So disbarment po kay Espera, yung kay Judge po naman ay Administratively. administrative ano? Oho. Oh, sa Supreme Court yun. Supreme Court. Yung kay Espera sa IBP. IBP. Oho. Oo. Kasi yun ang tumatalakay sa disbarment. Ano? At tatayo ako talaga. Kasi ako nag-complain eh. Oho. Maghaharap kami. Nako. Dapat ay... Alang-alang sa katotohanan. Oo nga naman. Kawawa yung tao. Nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Sinapanganib ang buhay. Pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at siya pa ang tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas eh. Alam ko kontrolado siya ngayon kaya hindi makalabas. Nako. Balita ko, di ba, isasabihin na po sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon eh. Paano mo isasabi na yung tao, alam mo kung naran pero kinukontrol mo, ayaw mo siya lumabas? Ganon. Di ba sabi nung nakaraan, kasama po siya sa dapat isabi na kasi nga, para bagang Ang ini-stop nila. dapat mong isabi na yung mga taong malalaki. Yung mga isda na malalaki. Di ba? Oo. Yun na nga. Oo. Yun na ba yung isdang malalaki? Bisugo. Yung mga tinuro ho Oh. ni Saldi. Sino man tinuro ni Gutesa? Si Saldi ko. Oh, tapos binanggit niya yung pangalang Mark Texay at saka yung John Paul Estrada. Oo. Pagkatapos nagkaroon ng isang buwan na pagkatagal-tagal, nag-resign ng chairman. Anong ibig sabihin nun? Binigyan ng oportunidad na itong dalawang binanggit pa niya, makalis na ng bansa. Wala na. Oo. At yung iba naman, tinago na yung mga pera at siguro kung saan pinagdada. Kaya ganun eh. Ang tagal-tagal eh. Oo. The meantime, ang mga tao, disgusted, tormented, di ba? Oo. Wala eh. Naghihintay na wala, pero galit ang tao. Totoo po. Hanggang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report.
Sige nga, inintay nga namin yung pulse Oo. report kahit partial man lang sana. Ano, ha? Anyway. Buwelta naman tayo dito, Sen, kasi nabalitaan natin na mababa ang yung sa ekonomiya dyan, di ba? Ni-report ng nakaraan yan, no? Hindi natin Statistika. makuha yung target Oo. The lowest economic target ang Magkano yung ating GDP? 4.4. 4.4 lang po. Oo. Ito yung buong 2025. Yes po. Oo. Yan, yung sinasabi ko sa inyo. Oo. At tapos yung Ano yung original estimate? 5.5. Ang target 5.5 to 6%. 6. Yes. Opo. Anong kinalabasan? 4.4. O yan, lethargic. Oo. Okay? Ano ibig sabihin? Mahinang-mahina. Bagsak na. May sakit ang ating ekonomiya. Lowest po ito eh. Isipin mo ng target mo 5.5 pagkatapos you will settle for 4.4. Ano ibig sabihin nun? Oho. Kaya nagkakaganyan tayo. Tapos gagawa ka ng budget 6.7 trillion. Trillion. Para sa Saan tayo kukuha ngayon para masapatan yun, Sen? Utang na naman. ewan ko sa inyo. Ang projected income mo is 1.5 trillion. 5 trillion. 5 trillion. Opo. So meron kang deficit na 1.6 to 1.7 trillion. Utang na naman yun. Tapos ito pa ang sitwasyon. Di wala atang pumapasok ngayon sa atin ng foreign direct investment. Sen, mukhang yun ang problema. Tsaka Wala iba, na. matras din Apektado higit sa kalahati. 50% more ang bagsak ng foreign direct investment. Hindi mo pa nakikita. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 17, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion. Lumampas ka na doon sa conventional parameter. Oho. Anong conventional parameter? Debt to GDP ratio 60%. Oho. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito, 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37% ang paggastos mo sa pangkabuhayan. Paano ngayon ang gagawin mo? Kaya ang pera mo sumadsad. Oho. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Ito pa pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Oh. Isang babaeng abogada yata. Opo. Ano sabi niya? Ang gusto ni BBM ay huwag pumalo ng 60. Wag, ayaw po nila niyan. Vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Alam mo, ang nakakapagtaka doon, polisiya ng ating bansa, ito, good policy ito Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces. Market-driven. Opo. Hindi mo sasabihin, para bang ibig niya sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo Kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila ginagamit nila yung mga isip nila. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun po pala Hindi yun, mo sinasalang-alang yung market forces Kasi yung parity, ito yung Opo. you have to allow our peso to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60, 61, talaga Wala tayong magagawa. Yun talaga, opo. Yun ang Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng central law, bibili siya ng ng mga pera na may hina. Oho. Para lang huwag umabot dun sa 60, ganun ang para kontrolado po nila. Yun. Risky po delikado yun. yun dahil yung pera mo, Oho. masasayang. Ba't ka mag-i-invest dun sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, So dapat pa, hindi pa Sa kalagayan natin ngayon, si President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sanggol. Ba lahat? Opo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. Nakita mo yung pagkakaiba. Oho. Di ba? Ngayon,
Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipilit, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo against the US dollar. Kasi ang unang tatamaan diyan ay yung 17.6 trillion na pagkakautang mo. Opo. Utang nga eh. No. Karamihan, dollar yan eh. Oo. Oh. Tapos meron kang budget deficit ng 1.6 trillion. Saan mo kukunin yun? So may pressure sa pera natin yun. Di ba? Lalong-lalo na ekonomiya natin, import dependent. Import dependent. Tapos ang export mo kakapurit. Totoo. Di ba? Pagkatapos ito pa ang problema, dapat hindi natin binenta yung 30 tonelada ng ginto. Oo nga, taas ngayon eh. Ganun pala. Kasi yung ginto mo, parang sa balance sheet mo, walang iniwan sa pamilya mo. Meron kang alkanse. Opo. Meron kang kumpiyansa eh. Yes. Kasi meron ka namang savings. Meron pa akong meron pa akong hindi pa binabasag yung aking rito, yung aking Aking alkansya. alkansya ko rito. May kumpiyansa ka eh. Pati yung mga creditors natin, tinitingnan nyo yung gold reserves mo eh. Opo. Pero kahit may gold reserves ka, pagka medyo inflation mo, tapos saksakan ng dami ng utang mo. Wala din. Pati yung balancing ng gold, tumatagilid eh. Pero binenta mo pa. Isip-isipin mo. At tapos tumaas po yung ginto. Almost 10,000 ngayon. Ang mahirap pa rito, tinatanong ko sila, bakit kayo nagbenta ng 30 tonelada? Ba't di na lang ba't di na lang 1 tonelada? Hindi na masagot yun. Anong klaseng polisiya na sa panahong ito, 30 tonelada kagad ang ibebenta natin? Wala ba tayong foresight? Anong parameters? Hindi ba? Ikaw naman kahit na yung palay mo, kung hanggat ka na kailangan ngayon mo muna. Siyempre naman. Teka muna, hintayin ko muna ng ganito. Halimbawa, tumaas yung presyo. gold ito eh. Lalo na yung gold, Sen. Hindi naman nabubulok to eh. Nung ibinenta, palugi. Yan. Okay. After 1 year, lugi tayo ng 1.2 billion nata, 120 billion, hindi kwentahin natin. Ito yung nangyayari. Ngayon, sasabihin natin ngayon, gusto ng ating Pangulo ay mali na naman ang pagkakaano niya. Maring yun ang gusto ng Pangulo. Ang kusa lang. Pero hindi mo dapat i-broadcast yun. Sasabihin na naman ng mga tatawanan na naman tayo. Ano ba naman ang Pilipinas? Di ba niya alam Mali pala yung gano'n. na yung parity, yung relasyon ng pera nila tsaka ng US dollar magsisecure ng hindi ba? Ano ang klaseng... Ang akala nila, pogi po siya. Pala, negative palang epekto nun. Sen, Hindi, salita na kasi ng salita yung babae na yun. Hindi naman niya pinag-iisipan ng kanyang mga... Kung ano epekto naman. Gaya rin ni Jay Tariela. Kung puro ganito na lang tayo, salita ka ng salita, hindi mo man lang sinusukat ang consequence ng pinagsasabi mo. Tayong nababayubay sa sa paghihirap dito dapat, wala na tayong panahon. Dapat na lang siguro Sen, mag-invest tayo sa yung human investment sa kapakanan ng mga estudyante natin. Sana. Di ba, ang balita ko Sen, meron pagpupulong EDCOM 2 ba yun? Parang binanggit ni Senate President Soto nung, parang kasama ba Senado doon sa EDCOM? Education Committee ba yun na dapat po ay mapag-uusapan itong kapakanan ng mga mag-aaral natin? Meron namang EDCOM talaga eh. Opo. Ayun. Yan kasi ay komisyon na katulong ng... Education Commission ata ang tawag doon, Sen, oversight yan eh. Kapag ng energy, meron tayong, di ba? Opo. Joint Energy Commission. Yung mga JCEC. Yun na. Kasi dati, walang Agriculture Commission. Nakakatulong yan, parang oversight. Ayun. So mayroon kasing nakita ko lang dito sa mayroon kasing panawagan daw po si DepEd Secretary Sani Angara na magkaroon tayo ng whole of government approach para masolusyonan daw po yung learning crisis ng ating bansa. Ito daw po yung kasabay ng pag-submit nila ng EDCOM 2 report at national plan para po sa Pangulong Bongbong. At kailangan na niya sabayan po yung aksyon mula sa DOH, DSWD, sasabayan po ito ng nutrisyon hanggang sa TESDA, sa CHED, at para daw po sa trabaho. Ito daw po ay dapat magkaisa at para matagumpay yung 10-year
education roadmap ng Pilipinas. Pero Sen. kailangan, ipundar mo muna lahat ang pangangailangan. Yun. Una, kailangan ng mga teachers, competent. Ayan, Yan, tama opo. po. Paano makapagtuturo ng mahusay ang mga teachers kung yung sweldo hindi naman sapat? Opo. Di ba? oo. Paano siya makakapagturo kung wala siyang training? Kailangan, pati teachers, meron namang continuing training. Opo. Yung mga abogado nga, merong MCLE, tinatawag. Opo, yearly ho yan. Sen. Mandatory Education. Continuing Legal Education. Kung mo abogado ka, akala mo lahat ng batas, alam mo, Hindi po nagbabago yung Yung mga jurisprudence. bago. Opo. Ganon din ang teacher. Oho. Paano yung eskwela? Kung konti ang mga eskwela, isang araw, isang buong, Sa buong programa. isang Opo. buong programa kung paano natin madidiretso yung pangangailangan natin ng classroom. Opo. Di ba? Oho. Yung Magna Carta for Teachers, Yan, isa pa po yan, Sen. Oh. na kung hindi ako nagkakamali, 1957 na to, 1956. Dapat mabago na. Hindi, napakaraming provision doon na para sa teachers, hindi naman binibigay. Oho. O, paano ngayon? May, sangkot yun sa kalidad ng, ng mga produktong may pupundar mo sa pag-aaral eh. Bagay ngayon Diba? kay Secretary Sani Angara. Ako hindi ko kinahihiya na ako produkto ng public Ay, education. tama po naman, Sen. Oh. Noong panahon namin, yung public education, magagaling ang teachers. Oho. Ha? Stricto pa eh. Ano? Oho. Ako napalo ako ng 3 beses dyan eh. Ng Teacher teacher yun? nyo? Ah, ganon? Oo, mahigpit eh. Bakit? Aha. Bakit? Ha? Wala assignment. Hindi. Medyo makulit. Ganon talaga. Hindi Bata, kasi eh. nakalimutan ko yung binigyan kami ng notebook. Opo. Yung panong pa ba tayo? Baka wala. Opo. 2 minutes po, Sen. 2 minutes. Oh. Isulat. Ayan. Ang assignment nyo, isulat nyo yung pangalan ng magulang. So, ina at saka yung ama. Opo. Sila ang pasulatin nyo. Sila. Oh. Oo. Para sigurado sa spelling. So, nakalimutan ko sa kalalaro. Ano? Di nung na, wala, paano uuwi? Wala nang panahon eh. Nasa school Opo. na, opo. Alam ko naman ang pangalan ng Ng tatay sa tatay kananay. ko. Siyempre, ano. Pacifico Marcoleta. Sinulat nyo na lang. Kaya lang, yung Marcoleta kaya, pero yung Pacifico, P-A-S-I-P-I-C-O. Oo, so, spelling. Yung Candida, Oo. K-A. Kaya halatang hindi silang gumawa. Opo. Tanungin ako ng teacher, Oo. Rodante, Nako, yun na. ito ba ay sinulat ng mga magulang mo? Siyempre, opo, halika ka niya, dumapa ka rito. Sabi ko, paano niya kaya nalaman Oo nga. Candida naman ang nilagay ko, tsaka Pacifico. Oo. Pag-uwi ko, yan, yung napala mo. Di ba? Tama po naman. Ano. At Ay, nako. nako. Kasi ngayon, pagka pinalo niyo yung bata, susumbong kayo. Bawal po kayo mamalo ng bata. Ano, wala. Ay, wala. Talaga, pati magulang, Oo. kasangkot doon sa pagpaparusa. Sasabihin pa ng teacher mo, yan, matigas kasi yung ulo mo. Sabi ng nanay mo, yan. Matututo ka naman. Yeah. Sabi ko sa kanya, paano niya nalaman na hindi kayo na gano'n? Oo. Huwag mo na kayo itanong. Malalaman niya sa... Malalaman, no? Pagdating ng panahon. Ano pa ako, nag-aapila pa ako eh. Tama naman ang pagkakaso. Di ba Pacifico ang pangalan mo? Pacifico, oo. Naman, di ba Candida? Oo. Candida K eh. Ay, nako. Advance happy birthday po kay Simon Laksamana Salinas sa Yeah. February 1. Linggo po yan, sa Binyan City, Laguna. At happy 27th wedding anniversary po kina ka Rael at ka Florabel Esteban ng Binyan City, Laguna. Yeah. Happy viewing po kay Ronaldo and Marilo Dimaano at kay David Dogta Jr. ng Sorsogon. Happy birthday kay Antopal na buting ang pagbati. So, isa lang natin nakikita dyan na ito pala, kakasuhan pala ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, yung abogado, si Atty. Espera, yung babae, abogada, na nagtatrabaho pala yun sa BGMP, so Bureau of Jail Management and Penology. Tapos, siya yung nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. Ito naman, si Gutesa, nung pumunta siya sa opisina ni Marcoleta nung araw nang magtestigo siya, ay may ginoon siyang statement, hindi pa notaryado. Sigurista naman ito si Marcoleta. Sinabi, magpanotaryo ka muna.
So lumabas siya, nagpanotaryo siya. Nanggaling siya sa Pasay na opisina sa Senado. Doon siya sa Manila ng panotaryo. Ang napili niyang notaryo kasi sa Manila po, for all you know, naglilipa na lang po lahat ng nagnotaryo ng mga abogado diyan. At ito po ay aking revelation. Lahat po ng halos lahat na nalahatin mo ng abogado sa Manila at hindi lang Manila, sa ibang lugar pa, sa buong Pilipinas. Para kumita sa notaryo, number 1 na pinagkikitaan niyang notaryo publiko. Ngayon, at the same time, may tanong, paano makapag-notaryo yung abogado kung pupunta siya, may hearing siya, kakausapin yung kanyang mga testigo, interviewin niya, gawan niya ng mga testimonya, tapos pupunta siya sa mga kung ano pang mga ibang meeting. Wala talaga siya time pupunta sa office niya para pumirma sa kung sino magpapanotaryo. Kaya po, talugin mo man kung mag-aamin lang sa sikreto yung mga abogado na yan, ay meron po silang sekretary na iniiwan sa kanilang opisina na marunong pumirma ng kanilang perma. At yan ang kanilang taga-perma. Ang diskarte na lang ay sabihin, tatawag, sir, may nagpanotaryo dito, affidavit. O anong pangalan? Ganito. O sige, affidavit na naman kayo yan. Sige, kano mo, ayusin mo na, notaryuhan mo na. Yan ang diskarte ng mga abogado para kumikita na sa notaryo at the same time, nagtatrabaho pa bilang abogado. Yung ibang abogado naman, naglalagay ng panotaryo, kikita siya sa notaryo, pero nagtatrabaho sa gobyerno, sa ibang mga pwesto. At the same time, habang nagtatrabaho si Espera bilang officer siya ng BGMP, nagnonotaryo siya. So, moonlighting. So, kaya ang resulta, maraming nakuha si Marcoleta, 44 na notaryo, ni dokumento na ninotaryuhan ni Espera. Iba-iba. Nabisto tuloy si Espera. Alam mo kung ako kay Espera, nung lumabas si Gutesa, dapat hindi na lang siya nag-anunsyo na peke yung perma niya sa notaryo ni Gutesa. Alam ko yun, hindi yun sa kanya. Kasi nga ganun nga ang klase ng diskarte ng mga notaryo publiko. Tapos dahil sa siya at the same time ay official sa BGMP, sigurado ako na tinakot siya ni John Vic Remulla na bawiin mo yung pirma mo sa notaryo ni Gutesa para malibre si Romualdez at si Saldico. Kasi nung panahon na yun, kakampi pa nila si Saldico. So ngayon, ito nagresulta na. Naging malala na. Makulit si Marcoleta. Pinuntahan niya sa korte, humingi siya ng kopya. Ang una, diskarte ng judge naman doon, inistriktuhan si Marcoleta. Matalino si Marcoleta. Sabi naman ng judge, hindi ako napipili kung ano ang mga dokumento na ibibigay ko sa iyo. Matalino si Marcoleta. Ang ibibigay mo sa akin yung totoong pirma. Hindi yung ano. Kaya dapat ang pumili ako o di kaya mga tao ko. So, napumunta pa siya sa Supreme Court, humingi ng nag-request ng authority na kukuha siya, pinayagan si Marcoleta ng Supreme Court at nakakuha siya ng 44 na dokumento na mga peking pirma. Saan niya nakuha ang dokumento? Doon po sa notarial section na kung saan ang lahat ng notaryo ay doon nakabangko, nakatago sa Manila Regional Trial Court. Patay. Sigurado po ako baka ma-disbar pa ito si Gutesa, si Attorney Espera, at baka matanggal pa pagiging judge yung judge na executive judge ng Manila Regional Trial Court. So naman po ang ating usapan ngayon. Malakas lang ang ulan ngayon kung saan ako. Sobrang lakas, di ko alam, may bagyo daw. At anyway, nasa isla lang ako ng Mindanao. At medyo maganda pa naman ang signal.
mag-out ako, tapos babalik po ako at pag-usapan natin si Duterte. May bagong balita na nangyari kay Duterte. Ito ay mukhang positive ito sa mga DDS. Matutuwa mga DDS nito pag mabalitaan nila. So maraming salamat po, maraming salamat.